pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Hello! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha. At syempre, tayo po ay muling magkakasama-sama sa ating mga tatalakayin ngayong araw na ito. Okay, bago ang lahat, magandang buhay sa ating po mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Saan man po kayo naroon, sana po ay masaya, stress-free, at wag ma-homesick dahil ang buhay po ay ganyan lang, maikli lang, kaya enjoy life, enjoy, make memories, at sama nyo ang inyong mga mahal sa buhay kasi para naman dumaan lang tayo sa mundo, yan ang inyong pong iisipin. Kaya make the most of it at tayo po magpakabait. Okay, speaking of magpakabait, siyempre batiin natin ang ating mga babait na sa technical side, ang ating pong mga sundalo, mga kababaihan, kalalakihan, hello po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating programa. At syempre ang ating mga boss dyan, saludo ko kami sa ating AFP. Ayan. Okay, at ngayon po ay marami tayong balita na nagaganap sa ating paligid. At syempre po, ang ating pong founder, hello po sa iyo, Chairman Albert. Hindi po natin siya nakakasama nowadays kasi busy po ang ating chairman sa pagsisimula ng mga livelihood program para sa ating mga kababayang nasa ibang bansa. Ayan po ang pag-asa po na sabi, uuwi ka na. Yan po ang ating buhay. Hindi habang buhay ay nandyan kayo sa ibang bansa. Okay. At syempre po, ngayon pong panahon na ito ay medyo mainit ang nagaganap sa ating paligid. Dahil po marami pong, mayroon pong mga success. Congratulations po sa success ng ating pong DILG and PNP sa, syempre, sa pagkakadakip ng kanila pong matagal ng hinahunting isang babae at isang lalaki. Yan po. Sana po ay magkaroon ng tamang hustisya at wala pong VIP treatment na gaganapin. Okay, patiwala naman po tayo sa ating mga kapulisan at sa ating pong secretary ng DILG na talagang ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Okay, anyway, nung nakaraan po ay nagkaroon tayo ng special coverage po ng Commission sa Wikang Pilipino, Office of the President. Tayo po yung media nila na nagko-coverage po ng mga nagiging kaganapan dito po sa Commission ng Wikang Pilipino. So, bali po, ito ay ginanap sa Seda Bertis North Hotel. Ang title po o ang event po, ang team po ng event ay Selyong Kausayan sa Serbisyo Publiko 2024. Ito po yung mga kasuotang Pilipino. At dyan po ay naging panauhin po ang ating kagalang-galang na si Lani Mercado Revilla. Yan po siya, isa po siya sa naging panauhin dyan. Kinatawan po siya ng ikadalawang distrito ng Bacoor, Cavite. At siya po ay sumusuporta po sa ating pong Wikang Pilipino. At ganoon din po ang ating kagalang-galang Loren Legarda, senador po ng Republika ng Pilipinas. Tagalog po tayo ngayon kasi tayo po ay tumatalakay ng Komisyon ng Wikang Pilipino. At ganoon din po, nagkaroon po ng mensahe ang mga kinatawan po ng Komisyon sa Wikang Pilipino.
Nagbigay po, ang Director General po ng KWF na si Attorney Marites Barrios Taran, at siyempre si Commissioner Arthur Casanova po, ang Pangulo ng KWF, at si Commissioner Benjamin Mendillo Jr., siya po ay Commissioner sa Pangasiwaan at Pananalapi ng KWF. Ito pong dangal ng selyo sa kausayan sa serbisyo publiko, ito po yung sa kagawaran ng edukasyon sa Rion 5. At dito nga po ay nagkaroon ng paglulunsad ng selyo 2025 sa pamumuno po ng puno sangay na impormasyon at publikasyon ng KWF. At syempre sa pangwakas na pananalita ay nagbigay po ng payag si Commissioner Carmelita Abdurrahman. Siya po ang commissioner sa programa at proyekto ng KWF. Mapapanood niyo po yan. Papakita ko po sa inyo yung mga naging kaganapan doon at saka yung panayam po natin, mga mensahe po ng KWF, kalupunan ng komisyoner. At siyempre, pagkatapos po noon ay nagkaroon din po tayo ng coverage po ng DOST NCR, DOST PTRI. Ito po yung pamanaagham ito pong pamanaagham para sa siyensya at teknolohiya. Dito po ay na-highlight ang kahalagahan po ng hibla. Yung hibla, yung pong weave, tinatawag, wini-weave lang po yung mga tela. Napakahirap po niyan yung hibla na yan. Nakakaiba po ang kasuotan nyo, talagang pag sinuot nyo, napaka-elegante, gawang Pinoy. Diyan po nagkaroon ng fashion show, pinakita yung mga finished product na mga modelo nitong mga hibla na to, habi at hibla, mga hinabi, weave. Pinakita po dyan kagandahan, talagang ang ganda po, napaka-elegante po niya. At ganun din po yung sinasabing kailangan ito ay ipakilala sa ating mga kababayan sa Pilipinas, ang kagandahan ng habi at hibla. At nagkaroon din po dyan ng contest po kung saan ang ating mga person deprived of liberty, yan po ang tawag ngayon sa mga mga nakakulong nating mga kababayan, yan po ang tawag sa kanila. Pinakita po yung talent nila ng painting. Nagkaroon nga po sila ng magandang mga premyo dahil sa kanilang talent. Nagkaroon po doon ng parang auction na magaganda po yung premyo. At siyempre pinakita rin doon yung mga hibla ng mga ating mga kasamang nakakulong. Binibigyan na po sila ng livelihood ngayon para hindi po sila mainip doon po sa loob ng kulungan. At saka bukod sa sila'y nalilibang, kumikita pa sila kasi once nabenta po sa labas yun, binibigay po sa kanila yung pinagbilhan. Kaya ito po ay matutungayan ninyo pagkatapos po ng ating mga pagbati sa ating mga kabayan, mga nagpapa-shoutout po dyan. Hello po sa inyo. Wag po kayong bibitiw at ito po ay panuurin ninyo. Marami po kayong matututunan dito sa ating coverage na ito. Okay, panuurin po natin. Wag po kayong aalis. Take it away. Okay, welcome to Seda Hotel. It's another 5-star hotel. I will be attending an event of KWF, Commission ng Wikang Pilipino, Office of the President. Ayan. Saka tayo. Solo flight na naman tayo. Gabi-gabi yata meron tayong 5-star hotel. Tataba na ako ng gusto. Pero ganun pa man, diet lang tayo. Easy-easy lang kain. Yan. Diyan papasok na ako sa entrance. Okay, here is the Seda Hotel. Ito yung event ng KWF. Pasok na tayo. Okay. Yan, dyan na tayo sa elevator. Ayan, akit na naman.
Yes, magandang buhay po, ma'am. Tanungin lang po namin sa inyo, kumusta po yung mga batas na sinusulong nyo tungkol po sa ating wikang Pilipino? Well, itong ating plain language na batas na nag-iikayat sa ating pong mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa kanilang mga komunikasyon ay nasa committee level pa rin. Hindi po ito masyadong nausad at siguro kailangan po nating i-follow up ito sa ating pong committee para mabigyan po ng karampatang pagkilos. Yes, ma'am. Sa mga nagiging kaganapan po ngayon, ano po yung masasabi po ninyo? Well, ako po yung lubusang na natutuwa. Napakagandang pakinggan ang pananalita, ang kanilang programa na talagang sinisikap nilang bigkasin ang wikang Pilipino sa kanilang programa at yun po siguro ang kailangan po natin kayatin ang marami sa ating pong mga ahensya, mga departamento, down to the barangay hanggang sa mga local government units na talagang kailangan i-promote ang paggamit ng wikang Filipino para lubusang itong maintindihan ng mga maliliit na mamamayan para mas malalo maging maliwanag sa kanila ang mga karta, ang mga direksyon, ang pagbigay ng mga serbisyong pampubliko at para ma-avail din po ang mga serbisyo ng mga local government units at iba't ibang ahensya. Congratulations po sa komisyon ng Yes, may katanong pa. Okay. Salamat. Okay, ma'am, hinga na lang namin kayo ng mensahe sa ating pong sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong mahiya na gamitin ang sarili nating wika. Ito'y dapat lalo pa nating ipagpuli, lalo pa nating ipagsigawan sa ating mga kalapit bansa na tayo ay Pilipino, tayo ay nagmamahal sa sariling wika at bigyan natin ang pagpapahalaga. Yes, maraming salamat po, ma'am. Congratulations. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasanggan, mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio ang boses po ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay narito tayo sa may Intramuros kung saan po ay may nagiging kaganapan na napakahalaga. At kasama natin ng isang magandang bini-bini po. Introduce niyo po ang inyong sarili. Ako po si Teacher Rochelle Razo. Ako po yung Executive Director ng Partnerships for Sustainability Education. Ito po yung aming logo. Nalulugod po kami at talagang masaya kami na naging partner po namin ang UST NCR sa event na ito. Dahil sinusulong din po nila ang sustainability at yun naman din po ang aming gusto. Parehas kung common at shared goal po natin na magkaroon ng sustainability sa mga communities. At ang network po namin, yung Partnerships for Sustainability Education, network po kami ng schools, businesses, government agencies, and non-governmental organizations. Ay yun po, talagang kami po ay concerted effort to spread sustainability. At ito po ay napakahusay na event dahil ginagawa po natin na ang mga textile, hindi lang siya, yun nga sabi ni Director Liano, hindi lang siya dapat sinusuot. Yes. May responsibility tayo na ma-ensure na sustainable ito. Nakakatulong sa mga tao at nakakatulong sa ating environment. Ayun, ma'am. Hindi ko na po kayo ganong abalahin, ma'am. Hingan ko na lang po kayo ng mensahe para sa ating pong mga OFW. Sila po yung mga modernong bayani at siyempre ang ating mga sundalo, ang tunay na bayani. Go ahead, ma'am. Alright.
So sa mga OFWs po at mga sundalo, hinihikayat ko po kayo no, na sana po ay masuportahan natin ang mga hobby na galing po sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas. Sila po ay talaga pong sustainable no, dahil hindi po ito plastic. Ito ay mga kasuotan na atin din kumbaga hinahangaan natin at magiging pride talaga ng ating bansa. Sana po ay maging isa sa isa o dalawang piraso no, sa mga everyday na ginagamit natin ay galing po sa hobby ng ating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang ating mga sundalo, syempre sila rin pwede magsuot niya. Of course, definitely po. Opo, ang mga sundalo din. No? Ang mga sundalo actually na nakakatuwa din no, na nagiging mas kumbaga awakened na sila pagdating sa pag-alaga din sa ating likas na kalikasan. So sana po ay masuportahan din natin no, through textile, through the use of our local traditions no, sa paghahabi, magawa po natin masuportahan din ang ating environment. Yes, maraming salamat ma'am and congratulations po. Sana ay tayo po ay muling magkaroon ng ganitong yes, ba-invite ko kayo po mismo sa radio program po. Salamat po ma'am. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito pa rin po tayo sa Mamayan Intramuros kung saan po ay nagaganap po ang pamana-agham ng DOST. Ngayon po ay kasama natin ang mga magandang binibini mula po dito. Ma'am, pakilala niyo po yung sarili niyo. Mabuhay po. Ako po si Atty. Joanne M. Padilla ng Intramuros Administration. Nagpapasalamat po kami sa pagkakapili ulit ng Intramuros bilang venue ng Pamana-agham. At nagpapasalamat din po kami sa oportunidad na makapag-guest sa programa pong ito. At binabati po namin ang mga magigiting nating mga sundalo, pati na rin po ang mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Naway makapasyal kayo dito sa Intramuros at dito po sa Pamana-agham ng Department of Science and Technology. Maraming salamat po at mabuhay. Thank you so much, ma'am, at congratulations din po sa inyo. Thank you po. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga na mapapanood po at mapapakinggan sa DWW Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay nandito pa rin tayo sa Pamana-agham at kasama natin si Sir. Pakilala niyo po sarili niyo. Hello po, ako po si Romel Rico, also known as an artist named Virgo, B-I-R-R-C-O. Yes. Hello po sa inyong lahat. So ano po yung mga naging kaganapan ngayon dito? So nagpakita tayo ng mga kasuotang Pilipino using local hobby and local textile and local craftsmanship ng mga artists and fashion designers. So isa po ako sa naimbitahang magpakita through the umbrella of the Partnership for Sustainable Education, PSE. So under PSE and Virgo, I'm heavily promoting sustainability. So ano ibig ko sabihin ng impact dun sa fashion? It's slow fashion, mabagal na fashion. Para po ingatan natin ang mga damit natin at mas tumibay. We use local fabric, local hobby, and local manufacturing. And then we need to really love our local culture, no? Yung local nating craftsmanship and local textile. Kasi ito yung kultura natin and it's very beautiful. A person who lived in New York for some time, pag nakita ninyo coming from outside, compare natin sa ibang kultura, our culture is very colorful. Our hibla and hobby is very colorful and beautiful. But I wanted na ibaba ko siya dun sa mga teenagers. Kaya kung mapansin mo mga design ko, medyo low cut, medyo sexy, para yung mga kabataan maingganyo na gamitin ang local na hobby, our local textile, and our local craftsmanship, ang Pilipiniana natin. Ayun. So anong nais mong parating sa DOST, NCR, and PTRI? Naku, maraming salamat for the initiatives ni DOST, no? We're helping local hobby industry and they're also helping yung craftsmen, no? Yung mga local natin and the community na nagtatayo because we're creating many pieces. Maraming salamat din sa PSE, the Partnership for Sustainable Education, for partnering with us, kami mga designer, to promote sustainability kasi we're in the 11th hour, kailangan yung mga ginagamit natin sustainable, the way we manufacture things kailangan sustainable, and the general, you know, promotion of well-being, wellness, health, and
the way we live, yung wellness po natin. Maraming salamat again to PSE and to DOS. Yes, bago kita pansamantalang pakawalan, ang message po para sa ating mga sundalo kasi po ang radio natin is Armed Forces. Yes. Actually, ang tatay ko is police, ang kapatid ko is also police. And nice. Yes, may mga pinsan ako na sundalo. So we're a family or a product of mga sundalo. So I'm so happy that I see them here. Nag-participate sila dito and they're part of this event. Maraming salamat. Okay, thank you so much and congratulations po. Thank you. Love the Philippines. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan. I would like to greet one of the most dynamic secretaries of the Marcos administration, Secretary Dr. Renato Solidum Jr. of the Department of Science and Technology, joined by his very supportive and active team. We have DOST Undersecretary Dr. Who are we wearing? I repeat, who are we wearing? Kung kayo po ay nakakapanood ng mga malalaking okasyon sa red carpet sa ibang bansa o maging sa mga ball ng mga sikat na network sa Pilipinas, lagi at lagi nang maririnig ang tanong na ito. Who are you wearing? O sino ang gumawa ng kasuotan mo? This was determined through a public voting on the official Facebook page of DOST NCR, which lasted from August 12 to August 21, 2024. So the winner of the Sining Sientia People's Choice Award will receive a certificate of recognition and 5,000 peso cash prize, garnering a total number of 460 reactions on our Facebook page. The Sining Sientia People's Choice Award goes to Artwork 3, titled Until We Become, from Quezon City Jail Female Dormitory. Congratulations! May I call the representative, Jail Chief Inspector Nervina L. Abrazado, to receive the award. Secretary of the Department of Science and Technology, our Tourism Secretary, Secretary Cristina Garcia Frasco, Dr. Sancho A. Mabona, DOST Undersecretary for Regional Operations, Engineer Romelin T. Resbales, Director, DOST National Capital Region. And today we are proud to honor and celebrate the winners of the Sining Sientia Painting Competition. Today will receive certificates of recognition and cash prizes. And to award kundi ang paggamit nito sa larangan ng tela, paghahabi at sustainability. Nagdadala kong ibahagi sa inyo ang aking mga saloobin patungkol sa siyensya, sa bawat habi at ibla, at kung bakit ang aming kulturang habi ay nararapat nating ipawanan. Sinasabing likas na malikhain ang mga Pilipino. Natatangi ang ating mga gawang habi sa buong mundo. Dahil sa ito ay nagpapakita ng ating pagiging artistic o pagiging malikhain. Ang karamihan
na mga gawang hali ay hinahango sa karanasan at paniniwala ng ating mga ninuno at cultural indigenous groups. Binanggit na ni Yusek Sancho Mabora kanina ang iba dito. Isang pagpapakita na ang inspirasyon sa bawat obra ay ang personal na mga paniniwala, values at tradisyon na patuloy na isinasalin sa henerasyon ngayon. Ayon kay Felipe De Leon Jr., dating chairman ng National Commission for Culture and the Arts, weaving is an outstanding expression of communal creativity. Ang paghahabi ay ekspresyon ng isang komunidad na patuloy na isinasabuhay ang kanilang tradisyon at kultura sa pamamagitan ng damit, kasuotan o pati na rin sa kanilang mga palamuti. Ito rin ay nagsisilbing kabuhayan ng ating mga katutubo. Kaya naman, nasama tayo sa patuloy na magtatrabaho upang hindi ito mawala sa pag-iipas ng panahon. We need to support the intangible cultural heritage that our kababayans have. Ang bawat hati na gawa ng Pilipino ay sumasalamin sa likas na yaman ng bansang Pilipinas na atin lamang at ating dapat pangalagaan at pagyamanin. Dahil na likas na malikhain at pamamaraan ng mga Pilipino, kaya kaya natin gawin isang damit ang mga hibla ng pinya, saging, abaka, at sa tulong ng siyensya, pati na rin kawayan. Patuloy din natin pinapaunlad ang paggamit ng seda para magsilbing raw material sa paggawa ng mga kasuotan. Kasama na ang mga bag, sapatos, at iba pang mga palamuti. Patuloy na rin ang ating pananaliksik sa pang-siyentipiko at pang-industrial na gamit ito. For example, nabanggit ni Secretary Frasco kanina, yung mga tourism areas tulad ng rice terraces. Ang problema ng ating rice terraces, nai-erode na ang kanyang mga stone. At ang aming pag-uusap sa Ifugao with the Governor and the Ifugao State University, pwede natin gamitin yung geotextile na gawa ng ibang mga companies at gawa rin ng DOST-PTRI. Environmental degradation, poverty, and inequity, while we also work towards sustainable development goals. The innovations and research from DOST will play a key role in developing solutions to these pressing issues, which can benefit both our environment and our society. Ayan, muli po isang makagham na hapon sa ating pong lahat. Sa pagtatapos po ng natatanging araw na ito, ating nasaksihan yung pagsasanib ng agham at kultura. Isang patunay kung gaano man tayo kalayo at kung gaano kalayo at gaano pa kalayo ang pwede nating marating sa ating layunin na patuloy pang pagyamanin ang ating kultura sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Ngayong araw din po, hindi lamang yung pagdiriwang ng makulay na kultura ng Pilipinas na hinabi ng ating tradisyon na nakatahirin sa ating pagka-Pilipino, hindi lamang yun ang pinagdiwang natin, kundi pati na rin yung sama-samang pagsisikap ng lahat upang umunlad ang ating bansa sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Yung mga partnerships po na pinirmahan natin earlier, it reflects our commitment in the DOST to collaborate, to provide solutions and open opportunities.
Okay, ayan, tayo po'y muling magbabalik sa ating pong programang Buhay OFW ngayon. At kanina nga po, natunghayan nyo yung ating special coverage po ng komisyon sa wikang Pilipino, kung paano pong ating wikang Pilipino ay dapat gamitin at ipaalam sa ating mga kababayan na ito na po ang tamang panahon para po matutunan naman ng ating mga kabataan ang tunay na wika. Ito po yung ating wikang Pilipino. At siyempre po, announce ko rin, ito po ay ina-announce ng komisyon sa wikang Pilipino, Aklat ng Bayan, ay nasa MIBF 2024. Inanyayahan ng lahat na magpunta po sa Manila International Book Fair 2024 na gaganapin po sa SMX Convention Center, Manila, sa MOA Complex sa Pasay po, sa darating na 11, 11, 15 ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Ito po ay gaganapin mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Mabibili po ang mga aklat ng bayan at mamimigay ng iba pang libreng publikasyon hanggang may available. Sa mga maagang bibisita sa booth ng KWF, ito po ay nasa second floor, function hall, booth number 2-92. Ayan, commission. Ito po ang KWF Aklat ng Bayan. Yan, punta po kayo dyan. Meron pong mga libre, agahan nyo para po kayo makakuha ng libre. So yun naman pong ating DOST, Pamana na sa Aga, may napanood nyo po kanina, no? Yung fashions, yung gaganda po ng suot nila, nagagandahan po yung ating mga modelo. At syempre na-enjoy po doon ang ating DOST Secretary, Renato Solidum, at si Asek Maborang po. Ayan, yan po yung ating mga boss dyan. At sa lahat po ng mga taga DOST NCR, si Engineer ng DOST NCR, at syempre po lahat-lahat na po ng kasama po dyan. Hello po sa inyo. Ayan po, congratulations po sa mga naging kaganapan nyo doon. At syempre po, tayo po ay muling magkikita-kita sa susunod po nating programa. Sana po ay na-enjoy ninyo po ang ating pong naging special coverage at marami pa po tayong magiging interview sa mga darating po na mga programa natin. Doon po sa mga nakakanood, sa mga gusto pong marinig kayo dito, ano man yung gusto nyong i-share, mga OFW, mga businessman, livelihood, o ano pa man yan, welcome po kayo sa ating programa. Ito po ang Buhay OFW ngayon, bantay at kasanggapan. Samantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat po. Ito po si Terry Alpa. God bless po at mabuhay po tayong lahat.